Mga halamang gamot para sa dengue at ang kanilang mga bitamina. Ang dengue ay isang sakit na dulot ng dengue virus, DENV, na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes aegypti at Aedes albopictus. Dahil wala pang tiyak na gamot para rito, mahalaga ang tamang pag-aalaga sa pasyente, kabilang ang tamang pag-inom ng tubig, pagkain ng masustansyang pagkain, at paggamit ng mga halamang gamot na makakatulong sa pagpapalakas ng immune system at pagpapataas ng platelet count. Narito ang mga halamang gamot na maaaring makatulong sa pag-recover mula sa dengue at ang kanilang mga bitamina. Huwag kalimutang i-like at i-share ang impormasyon na ito upang makatulong sa iba. Isa, tawa-tawa, Euphorbia hirta. Ang tawa-tawa ay isa sa pinakasikat na halamang gamot para sa dengue. Pinaniniwalaang nakakatulong ito sa pagpapataas ng platelet count at pagpapanatili ng hydration ng katawan. Mga bitamina at sustansya sa tawa-tawa. Bitamina C pampalakas ng immune system at antioxidant. Flavonoids tumutulong sa anti-inflammatory at antibacterial properties. Tannins nakakatulong sa hydration at digestion. Terpenoids may kakayahang labanan ang pamamaga, anti-inflammatory. Paano gamitin ang tawa-tawa? Tawa-tawa na tsaa. Hugasan ang isang dakot ng sariwang dahon ng tawa-tawa. Pakuluan ito sa 3 hanggang 5 basong tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Salain at palamigan bago inumin 3 beses sa isang araw. 2. Dahon ng papaya. Ang dahon ng papaya ay ginagamit upang makatulong sa pagpapataas ng platelet count at pagpapalakas ng katawan laban sa impeksyon. Mga bitamina at sustansya sa dahon ng papaya. Bitamina C pampalakas ng immune system. Bitamina A mabuti para sa paningin at immune function. Bitamina E tumutulong sa paglaban sa impeksyon. Iron pampalakas ng dugo at platelets. Papain enzyme tumutulong sa digestion at immune response. Paano gamitin ang dahon ng papaya? Dahon ng papaya juice. Kumuha ng 2 hanggang 3 sariwang dahon ng papaya. Hugasan, dikdikan, at pigain ang katas. Uminom ng 1 kutsara 2 beses sa isang araw. 3. Lagondi, Vitex Negondo. Ang lagondi ay kilalang halamang gamot para sa ubo, sipon, at lagnat kaya maaaring makatulong sa mga sintomas ng dengue. Mga bitamina at sustansya sa lagondi. Bitamina C pampalakas ng resistensya. Bitamina A mabuti para sa paningin at immune function. Flavonoids may antioxidant at anti-inflammatory properties. Paano gamitin ang lagondi? Lagondi tea. Kumuha ng sariwang dahon ng lagondi. Pakuluan sa 3 basong tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Salain at inumin 2 beses sa isang araw. 4. Luya, ginger. Ang luya ay may natural na anti-inflammatory at antioxidant properties na maaaring makatulong sa katawan habang lumalaban sa sakit. Mga bitamina at sustansya sa luya. Bitamina B6 pampalakas ng nerve function. Bitamina C tumutulong sa immunity. Magnesium at zinc pampalakas ng resistensya. Paano gamitin ang luya? Luya tea. Balatan at hiwain ang sariwang luya. Pakuluan sa 3 basong tubig sa loob ng 10 minuto. Inumin ng mainit 2 hanggang 3 beses sa isang araw. 5. Malunggay, moringa o oleifera. Ang malunggay ay isang superfood na mayaman sa bitamina at mineral na kailangan ng katawan upang makabawi mula sa dengue. Mga bitamina at sustansya sa malunggay. Bitamina A pampalakas ng immune system. Bitamina C pampalakas ng resistensya. Iron pampataas ng dugo at platelets. Calcium pampalakas ng buto. Paano gamitin ang malunggay? Malunggay tea. Kumuha ng sariwang dahon ng malunggay. Pakuluan sa 3 basong tubig sa loob ng 10 minuto. Inumin 1 beses sa isang araw. Iba pang mahahalagang paalala sa dengue. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Kumain ng prutas na mayaman sa bitamina C tulad ng bayabas, dalandan, at kalamansi. Agad na magpakonsulta sa doktor kung may mataas na lagnat, pagsusuka, pananakit ng tiyan, o pagdurugo. Conclusion. Bagamat ang mga halamang gamot tulad ng tawa-tawa, dahon ng papaya, lagondi, luya, at malunggay ay maaaring makatulong sa pag-recover mula sa dengue, hindi ito dapat gawing kapalit ng medikal na paggamot. Ang pinaka-epektibong paraan para gumaling ay tamang hydration, balanseng nutrisyon, at agarang konsultasyon sa doktor kung kinakailangan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang impormasyon na ito upang makatulong sa iba.